Good day. Pag-usapan naman natin ang HTML headings. So meron tayong heading 1 hanggang heading 6. Ang tatandaan nyo dito, heading 1 yung pinakamalaking heading at heading 6 naman yung pinakamaliit. So buksan na natin ang ating Visual Studio Code. So last time, natakal na natin yung title attribute. Okay, this time create tayo ng bagong file. Then number 6. Then, ipangalan natin dito HTML headings.html. Okay, huwag nyo kalilimutan lagay yung ating file extension. Ayan. Then, ganun pa rin, mag-i-start tayo sa doctype HTML. Then, meron tayong HTML element. Then, this time, maglalagay na tayo ng head. So, last time kasi, naglagay lang tayo ng body. So, lagay natin ngayon yung head. Ang ilalagay natin sa loob ng head ay yung title. Ayan. So, later, papakita ko sa inyo kung saan natin makikita yung title. So, lagay natin dito HTML headings example. Ayan. Then, sa baba ng head, doon na natin ilalagay yung body, which is ito yung visible part doon sa ating browser. Pakitandaan yung structure. So, meron tayong doctype HTML. Sumunod, HTML element. Then, palaging nasa itaas ang head. Okay? At nasa ibaba yung body. Pareha silang nasa loob ng HTML element. So, dito sa body, lalagay natin yung H1, yung pinakamalaking heading. This is a heading 1. Okay? Then, pwede natin copy na lang ito. Maglagay tayo ng 6. Ayan, palitan na lang natin to. Heading 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Then, syempre, yung content, palitan din natin. 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. Then, lagay tayo ng paragraph para dun sa explanation. Ayan. So, headings are used to define the importance of content. Ayan. Then, pwede natin ito lagyan ng BR para bumaba yung sumunod. BR. Ayan. Tapos, okay. So, gagamit tayo ng code element para mailagay yung less than saka yung greater than na symbol. Ampersand LT H1 and GT. Okay. Comma. And tag is used or is the most important. Yeah. So, yung H1, siya yung pinaka-important, no? And, lagay natin dito. Copy na lang natin to. Ayan. Space natin dito. Palitan lang natin siya ng H6 is the least important. And tuldok. Ayan.
So, ito yung paragraph natin. Naglagay tayo ng BR para after nitong heading ay bababa na itong sumunod na sentence. Then, save natin. Buksan natin yung ating folder at i-check yung output. Ayan. So, this is a heading 1. This is a heading 2. Ayan, paliit siya ng paliit hanggang heading 6. So, ito yung nilagay natin paragraph kanina. Headings are used to define the importance of content. Kadalasan, ang ginagamit sa pinaka-title ay yung heading 1. Okay? Then, kapag nandun pa rin kayo sa page na yon, paliit na ng paliit yung ating nilalagay na heading. Ibig sabihin, pinaka-importante yung nandun sa title. Okay? Ayan, ito yung nilagay natin kanina na code element. Ayan, para mailagay natin yung greater than saka less than na symbol. So, yung laman pala ng title, makikita natin yan dito sa tab. Ayan, HTML headings example. Okay, that's all for today. Thank you.